Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 219 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo, sinunog ng BIR Caraga. Mahigit 15 milyong pisong halaga ng shabu kumpiskado, 3 high-value drug suspects na sakote sa Zamboanga City bypass operation. Hindi pagdeklara sa EDSA People Power bilang non-working day, dinipensahan ng palasyo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Mahigit 219 million pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo ang sinunog ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Caraga Region nitong Lunes na bahagi ng nationwide destruction ng mga kontrabando. Pinangunahan ni Revenue Region 17 Director Jose Eric Furia ang pagsira ng 337,644 na pakete ng iba't ibang klase ng smuggled na sigarilyo sa Richmond Plywood Corporation sa Purok 1 Barangay Mahogany. Ayon kay Furia, ang pagkakakumpiska ng mga kontrabando ay bunga ng pinagsanib na puwersa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno laban sa smuggling. Dumalo rin sa aktibidad ang mga opisyal mula sa Environmental Management Bureau, Department of Health, Department of Trade and Industry at Commission on Audit. Nanawagan si Furia na manatiling mapagmatsyag laban sa smuggling at pinasalamatan ang suporta ng pribadong sektor sa laban kontra iligal na kalakala. Arestado ang 3 high-value targets sa anti-drug operation ng Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 9 o PIDEA RO9, katuwang ang iba't ibang law enforcement units sa Nunez Extension, Barangay Camino, Zamboanga City kahapon ng tanghali. Kumpiskado sa operasyon ang 47 heat-sealed plastic sachets na naglalaman ng tinatayang 2,300 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 15.64 million pesos. Kasama rin sa mga na-recover ang boodle money at iba pang gamit tulad ng mga cellphone, isang red Piaggio at iba pang personal na kagamitan. Kinilala ang mga suspect na sina Aharayam Haidi, 66, Maeng Omar, 42 at Nurhaina Sampang, 30, pawang residente ng Zamboanga City. Mahaharap sila sa kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dinipensahan ng Malacanang ang desisyon ng Pangulo na hindi ideklara bilang special non-working holiday ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, prerogative na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hindi pagdeklara sa February 25 bilang holiday. Dagdag pa nito, hindi naman mapipigilan ng desisyong ito ang mga kaganapan ngayong araw at hindi rin umano nito mababawasan ang kahalagahan ng makasaysayang araw. Matatanda ang idineklarang special working day ng Palasyo ang February 25 na pumatak ng Martes. Sa kabila nito, ilang mga eskwelahan ang nagkansela ng klase para sariwain ang EDSA Revolution. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Lord, sustain me to persevere at commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Naawa kayo! Isip sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Hi guys, this is Jerome Ponce at iniimbitahan ko po kayo na manood ng In Thy Name, Cinemas Nationwide. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.